So hello friends, hello. Hello friends. Guest natin for today, dinayo pa namin talaga from Parañaque. So dinayo pa ng Tito Arlie and friends talaga. So nandito pa rin si Sai, saka si Arlie. So let's welcome our guest, ang basurerong vlogger ng Parañaque City. Hello po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Kaburaot. Ang tunay ko pong pangalan ay Joshua Dihito de la Cruz. Lubos po pala ako nagpapasalamat kasi napasama po ako sa content nyo, Sir Tito Arlie and friends. Maraming po salamat. May konti lang po kong ikukwento tungkol sa mula pagkabata hanggang sa naging kilala akong si Kaburaot. Ayun. Yan, excited na kami marinig yan. Sige sir, start na natin. Dati po kasi nagsasama pa yung nanay-tatay ko. Diyan po kami nakatira sa may San Pedro, Laguna. Halos siguro po isang kahigisan to lang po talaga. Kumbaga kakain kami ng isang beses sa isang araw tapos hingi-hingi na lang po sa kapitbahay. Ganun po yung naging buhay namin araw-araw doon sa San Pedro, Laguna. Napakahirap po pero sa awa ng Diyos, ganito nga po. Ganito yung naging buhay ko ngayon na nalipat ako dito sa Parañaque. Bali, ang naging status namin noon, naghiwalay sila ni Mama at ni Papa doon sa Laguna. Halos araw-araw kasi sila nag-aaway. Problema sa pera. Ang dami naging problema nila. Pero hindi ko na lang banggitin yung iba. Pero ang dami talaga naging problema. Hanggang sa natuloy na naghiwalay sila. Tapos pinapili kami noon ni Mama at ni Papa kung saan kami sasama. Dalawa kaming kapatid ko, ate ko. Pinapili kami kung saan kami sasama kasi yung dalawang kapatid ko, bali apat po kami. Pinapili niya kami kung saan kami sasama, kung kay Papa ba o kay Mama. Mas pinili ko po yung tatay ko kasi, ayun nga po, kasi si Papa, wala na sa sarili. Yung tatay ko wala na sa sarili. Tapos si Mama, okay naman, baka pwede naman yung ate ko doon. Ayun po, naghiwalay kami ng ate ko. Tapos yung dalawa kong kapatid na bunso, tsaka sumunod sa bunso ay nasa tita po namin. Ayun. Nung nagsasama na kami ni Papa, kung saan po kami na nakatira, kung saan po kami natutulog, kung saan maanuhan ng pagod, doon po kami matutulog. Sasapin lang ng karton, ayun po. Sasapin lang ng karton tapos kunwari may makita kaming kumakain, manghihingi. Ganun po yung naging buhay namin noon. Tapos isang beses po lagi kasi kami dyan nag-iikot sa Laguna Laguna lang kami. Isang beses po naisip ko na puntahan ko yung nanay ko kasi napunta na yung nanay ko sa Parañaque, nagkaroon na ng asawa na panibago. Sabi ko pa, puntahan natin si Mama. Namimiss ko na siya eh. Sabi ko, mga 5 taon po siguro ako nun. Ngayon, pinuntahan po namin. Lakad lang talaga mula San Pedro, Laguna hanggang dito sa may Parañaque. Lakad namin siguro po 2 gabi tsaka 2 araw. Pagpagod na ako, inaano ako ni Papa. Pinapasan. Pinapasan ako ni Papa. Tapos doon ako nakakatulog sa kanya. Tapos tulog rin siya kaso saglit lang para lang makapunta kami kay Mama. Yung napunta na po kami diyan sa may Palanyag. May tumulong sa amin kasi gutom na po talaga kami, dalawa ni Papa. Binigyan kami ng isang balot na munggo tsaka 2 kanin. Ayun po, pagka bigay nun sa amin, hindi namin nahanap yung nanay namin. Kaya bumalik ulit kami sa Laguna. Kaya naging aral sa akin yung naging buhay ko nung kabataan ko. Kaya sabi ko, grabe pala hirap ng ganito. Yung umidad-edad ako, nagka-asawa naman po ako ng una. Ayun po. Doon ko po sinimulan yung pagbablog ko. Ang una kong naging vlog nun, basurero vlog. Ang masama nun, hindi ako pinalad doon. Tapos, naghiwalay pa kami ng una ko. Tapos, may anak kami na isa. Ayun. Sumunod naman yung bago ko. Bago ko naman, may bago naman akong kinakasama. Tapos, ayun nga, nagsimula ako sa Kaburaot na disgrasya ako. Napitikan ako ng bangka ng truck. Ayun, pagkapitik sa akin ng bangka ng truck, tumilapon ako, tumabling talaga ako. Tapos yung dito ko, buti hindi na injured. Kaya laki pa rin pasasalamat ko. Pinunta ako sa ospital. Doon na nila ako pagka sabi ko, upload ko kaya itong video na to.
ina-upload ko ngayon, nagawa ko ng page, Kaburaot. Pagka-upload ko, nagulat ako na 500k views. 500k views. Ang hindi nila inalala yung kalagayan ko. Pero may nakaalala naman kaso konti. Ang inalala nila yung sa tattoo ko kasi yung sa Naruto. Yung Yun sa totoo. yung sa QB. Oo, yung sa Yung, pusod. ba't hindi mo nilabas yung QB? Si Kurama, ba't hindi mo nilabas? Tapos meron pa ng tiklop si Kurama. Ayun. Tapos, sabi ko, biglang lumaki yung followers ko eh. Naging 5k, sabi ko, uy. Tapos may nag-send sa akin ng notification na pwede na raw ako mag-monetize. Monetize na raw ako. 5k pa lang po ako nun. Tapos yung pagka, ano ko po, sabi ko, ano kayang iko-content ko? Sabi ko, inisip ko ngayon yung dati kong buhay kung gaano kahirap. Ang hirap ng ganito. Lagi Pero na lang anong year pala nangingi. yan, sir, yung nag-start ka ng Kaburaot na? Anong year po? Nung ano lang po, last year, 2025 lang po. Bali, October po ata, 2025. 5K ako nun. Sabi ko, subukan ko kaya mamigay ng total sa basura ako nagtatrabaho. Hindi lang para sa kapitbahay ko, baka may nangangailangan pang iba na ano, ng mga gamit na nakukuha ko sa basura. Yan. Kaya ayun, dun po ako nagsimula na mamigay ng mga gamit galing basura. Ayun po sa awa ng Diyos. Umano naman, umiprove Nag-boom naman. talaga. Biglang pumutok yung pangalan ko. Gulat ako sa area namin. Sa pag naghahakot kami basura, may picture. Hindi nila alam, wala pa ako sinusama. Nakakaya lang kasi nakakaya na nakaka-proud kasi ang dami nakakakilala sa'yo. Tapos nakakaya kasi wala ka man lang maiano sa kanila na ipagmalaki na ako si Kaburaot na dating basurero. Ngayon ano na, wala may pagmalaki. Pero ang pinaka-goal ko po sa content ko, kung sakaling pala rin talaga ako dito sa page ko sa Kaburaot, tumulong talaga sa mga homeless, sa mga mahirap din na katulad ko, na dumanas talaga ng hirap. Ayun po, kaya po ako naging kaburaot, kaya po ako namumuraot sa basura para may paburaot. Ayun po yung kwento ko sa buhay ko. Ganda na. Natanong ko pa lang sana, bakit kaburaot? Sagot niya. Nasagot ka dun sa ano. Yung ganda ng mga ng mga content. Oo. Talagang, yun nga, siguro rin na-catch kasi agad ako dun sa page mo, sir, kasi nga medyo related sa work nga ng father ko. Kaya nung pagkakita ko, tapos ganun yung content na ginagawa. May mga kung ano. May sense, no? Oo, yung shoes. Di ba? Parang usable pa talaga, tapos pinamimigay nga. Ganda. Kasi sa totoo lang, pwede mo namang ibenta di ba? Pwede mo Totoo. ibenta yung gamit na yun Totoo, sir. Pero ang iniisip ko kasi nun, minsan, kumikita naman ako ng sapat Kasya naman sa amin to, baka naman pwede ko ipamahagi kung anong meron ako. Yun ang pinakamaganda sa taong hindi nanggaling sa ano rin Pagdanas mo po kasi, Yung hirap. Oo, pagdanas mo yung hirap na, yung kung gaano kahirap yung naging buhay mo, madadala mo mo talaga. Yung pinakamagandang lesson talaga sa buhay. Pag naranasan mo, iba. Never mo siya makakalimutan pag naranasan mo. Pero paano ka, sir, napasok sa pagiging garbage collector? Ilang taon ka nung nagsimula ka dyan? Bali, nagsimula po ako, batang-bata pa talaga ako, basurero na po talaga ako. Nangangalakal sa Tapos, may kuya-kuya ako na si Kuya Jan, na sabi niya, sabit ako, kumbaga, hindi ako sa sahod, pero pwede ako mangalakal sa truck nila. Ayun, yung kinikita ko po doon, kalakal lang. Umano po ako, nagsimula ako sa 150, 100, parte-parte lang ng 200. Okay na po yun sa isang gabi. Paggabi po kasi sila. Tapos nung katagalan na ang pagsasabit ko sa kanila, lumalaki yung kinikita ko. Tapos sabi niya, apply ka na tol, total may ipon ka na, sabi niya sa akin. Parang ayoko pa nga siya iwan kasi yung pagsasama namin yung inaano ko ang dami namin pinagsamahan nito ilang taon Tapos iiwan ko lang. Sabi niya hindi. Tol, magkatrabaho pa rin naman tayo. Kumbaga isang kumpanya pa rin naman tayo. Ayun. Yun nga lang, di lang mapipili kung kayo magkasama po. kami Ganun. magkasama o hindi. Ang galing, no? Parang ano lang siya, no? Sabit-sabit sa kalakal lang. Tapos tumutulong, ang return niyo sa kanila, tumutulong kayo maghakot talaga ng basura po. Opo.
Talagang nagpapalero kayo, ganun. Palero po talaga. Palero pa lang ang tawag. Palero, yung parang Pero paano ka, di ba bumalik po kayo ng Laguna Opo. nung bata kayo? Paano po kayo nabalik dito sa Parañaque? Nung ano po ba yun sa nung nagbinlag ko yung tatay ko doon, hindi. Yung dito na po, nung nag-start na kayo, dito na kayo tumira. Ayun nga po, pagkapunta namin sa Laguna, pagkabalik namin sa Laguna ni Papa, kasi pinunta namin yung nanay ko. Doon na yung napangasawa ni Mama, driver po ng truck ng basura. Truck ng basura, Dito driver. po, sa Opo, Parañaque. Tapos nagtatapon sila sa may San Pedro, Laguna. Full circle eh, no? Bumalik-balik dun sa lugar, Bumalik sa lang. trabaho. Ang galing. Ang galing Tapos hanggang sa kinuha na ako ni Mama, sabi niya na sumama ka na sa akin kasi hindi raw ako mabubuhay ng tatay ko. Yung tatay ko parang ayoko pa nga iwanan kasi ganun na nga yung pag-iisip, tapos iiwanan ko pa. Ayun. Pero kumbaga iniisip ko na lang na yung desisyon ni Mama, parang inano ko na lang na baka para sa akin ito yung desisyon ni Mama. Ayun naman, wala naman nangyari kay Papa hanggang ngayon. Tapos hanggang ngayon naman. mas bumuti pa yung kalagayan ko ngayon. Yun. Kumbaga, Nakaka-proud nga po yung nanay ko kasi lahat ginawa niya para lang mabuhay kami. Kasi yung bago niya dito, di ba pagkahiwalay nila ni Papa, nag-asawa siya ng iba dito sa Parañaque. Naghiwalay rin po sila. Nakaka-proud lang kasi mag-isa lang kami, pero binuhay niya. 100 lang araw niya. 100 lang yung araw ng nanay ko, pero binuhay niya kami. Ang naging ang nagiging pagkain namin noon, 4 magkapatid dito sa Parañaque. Kasi dinimolish to sa amin eh. Ang nagiging pagkain namin noon araw-araw, 2 beses sa isang araw, tapos palaging gulay, kundi munggo, chapsoy. Yung 10 po, dati po kasi yung gulay 10 lang. Ayun, ganun lang po yung nagiging namin, nagiging pagkain. Tapos, pag alam kong hindi po kasi sa amin 4, ako po pupunta ako niyan sa tropa. Sabi, busog na ako, busog pa ako. Sige ma'am, busog pa ako. Pupunta ako sa mga tropa, nagiinom. Kunwari, may gishat ako, pero hindi nila alam yung pulutan. yung pulutan yung target ko kasi gutom na gutom talaga ako eh. Hindi ko naman kaya na isang araw lang kumain, siyempre. 24 hours na. di pati pag yung may force yung trabaho, may ginagawa kang mabigat. Hindi po pwedeng hindi nga po kumakain ng marami talaga. Anong talaga, sir? Kasi bilang, syempre, yung ibang tao hindi alam. Ano ba talagang trabaho ng basurero? Napakabigat po. Sa totoo lang, napakabigat. Kasi, andyan po yung maghahakot kayo, tapos, ang dami mong kalaban dyan, sir, sa katawan mo. Ang dami nyo pong kalaban dyan. Kasi, unang-una po sa lahat, makaamoy kayo ng ihi ng pusa. Pagbukas nyo ng lagayan, ihi ng pusa. Pwede po maapektuhan yung baga nyo, di ba? Pwedeng, kung yung amoy ng basura, isa pa yan, yung amoy ng basura. Kahit anong basura, yung amoy niyan, pwedeng maapektuhan yung katawan nyo yan. Tapos pangalawa, trangkaso. Ayun yung hindi nawawala sa mga basurero. Ayun yung hindi nawawala. Tapos pangatlo, init ulan yung kalaban. Pagkainit, hindi ka pwedeng, pagkainit, diretso-diretso kayo ng trabaho. Tapos biglang uulan, hindi pwedeng huminto kasi pag huminto po kayo, maaari pong gabihin kayo, maaari pong madelay yung paghakot nyo ng basura. Marami maapektuhan. Kaya po kailangan tuloy-tuloy po talaga. Ayun po. Tama, sir, walang OT yung nyo, no? Ako, walang OT po. Pero, pag na-delay sila ng hakot, nagpahinga sila rin talo. kasi ang dyan sa amin, yung area namin, inexakto na nila sa oras yan. May oras yan, kunwari parang etong area na to, 8 hours lang. Tulad po ngayon, linggo, bali nagtrabaho lang kami ng 6 hours, pero 6.95 po yung sahod namin, minimum pa rin po. Kaya walang OT sa amin, pero may incentive naman po, binibigay yung company namin. Yun yung maganda lang doon, may incentive. Opo. Yung share ko lang si Father. Since pangtunog kasi nila nung dati, bell pa talaga yung may bell pa tali. Bingi na yung nun, yung left ear niya dahil dun sa bell.
Ganun. Nasaan ba yung bell nun? Di ba siya Nasa driver? likod. Di ba ito yung truck kasi, may cut dito. Nasa likod ulo. lang nun. Sa likod lang. Oo, Kaya nasa likod nabingi ng na yung ulo. kaliwa niya. Yung kaliwang tenga niya nabingi dahil nga dun sa bell ng basura. Kasi yun nga, yung sa palero, takbo lagi yun. Hindi takbo naman lakad. Takbo the whole time. The whole time, ilang oras nilang ginagawa, di ba? Sa mga hindi may alam kung paano yung work ng mga basurero natin, yun, ganun kahirap. Sobrang hirap. Ano yung ano, sir? Yung sa ngayon na, yung pinakamahirap talaga para sa'yo as a basurero? Mahirap po sa pagbabasura po ba? Mm. Ang mahirap po sa pagbabasura po talaga yung ano eh, yung para sa akin yung gigising ka ng madaling araw. Gigising ka ng madaling araw tapos halos wala sa kondisyon yung katawan mo pero kailangan mo pumasok para sa pamilya mo. Ayun po yung pinakamahirap. Kasi kung parang kumbaga hindi well prepared yung katawan mo, parang Oo. pagod pa. Pagod pa sa Pagod kahapong trabaho. Pagod pa sa kahapong trabaho. Kasi nga, yun nga, di ba minsan may mabibigat na basura? Di ba na hindi mo kayang i-lift ng isang ganun lang talaga. Maghihilaan pa kayo, di ba? Opo. Hindi rin pwede kasing lahat, every time na makukuha mong basura, papatulong ka eh. Di ba? Magiging pabigat ka rin dun sa hakot mo. Opo. Yun yung pinakaano nga kasi hindi naman every time parang okay ka, no? Ang lakas-lakas mo. Anong pinakamahalagang aral, sir, ang natutunan mo dito sa trabaho ng pagbabasura? Pinakamahalagang aral po. Ano po eh. Siguro po nung kabataan ako, dapat pala nag-aral ako. Nag-aral ako. Tapos, tinapos ko siguro talaga dapat yung pag-aaral ko. Para hindi ako napunta sa sitwasyon na to. Yung ganito kahirap na trabaho. Dapat pala, nag-aaral ako. Para hindi ko na kailangan danasin to yung ganitong hirap, ganitong hingal, ganitong pagsasakripisyo. Ayun po, napakalaking sakripisyo po talaga na pagbabasura. Ayun po yung naging malaking aral sa akin na dapat pala tinapos ko yung pag-aaral ko. Ayun po. So yung mga nag-aaral dyan, Nag-aaral ng mabuti. makinig kayo sa mga magulang nyo. Hanggat merong nagpapaaral sa inyo, i-grab nyo yung opportunity. Kasi yun nga, hindi natin masasabi kung saan tayo dadamputin, di ba? Yung nakapag-aral nga, may mga times na hirap pa sa buhay eh. Di ba? Talagang hindi rin natin alam kung saan tayo pupulutin. Opo. At least may bala tayo, di ba? Sa tungkol naman sa vlog mo, sir, paano mo naisipan or bakit mo naisipan mag-umpisa sa pagbablog? Ano po, sa hirap talaga ng buhay. Eh, So, kasi naisip niyo, sir, parang, kikita ako dito, gano'n. Opo. Inisip ko kasi nun, ma'am, kulang, may time talaga na sobra yung kita, may time na sakto, pero lamang yung kulang. Kaya iniisip ko po na subukan ko kaya mag-vlog. Para naman hindi yung, para hindi naman yung pagkatapos mong trabaho, sumahod ka. Ayun lang. Tapos, pagkatapos mo sumahod, wala na naman, trabaho ka na naman ulit. Parang gusto ko naman iparana sa mga anak ko na yung magandang buhay naman. Pero paano mo nalaman, sir? Sorry, pero paano mo nalaman, sir, na kumikita sa pagbablog? Meron ka bang mga kakilala, ganyan? Wala rin po eh. Kumbaga, nakikita ko lang po sa Facebook na, nagbablog sila. At kumikita sila sa sa Facebook. Kasi may mga nag-share na Opo. meron silang income. Paano sila kumikita o gano'n? Butang galing, no? Naging, nakahanap ka ng motivation dun sa pagpapanood, di ba? Opo. Galing. Sir, anong mga unang reaction ng family or relatives, kakilala, Nung nag-start ka mag-vlog? Ayun po, yung iba, napaproud. Yung iba napaproud, uy, sikat ka na. Ganun, uy, susuportahan ka namin. Pero yung iba naman, may iba naman kaso konti lang na parang ayaw nila na sumikat ako. Ayaw nila. Tapos sa pamilya ko naman na todo suporta naman po sila. Ayun po yung pinakamahalaga sa akin na kahit saan ako, kahit
anong mangyari sa akin, nandiyan pa rin yung pamilya ko, sinusuportahan ako. Yun naman ang the Opo. best. Hindi mo na kailangang intindihin kasi yung mga negative na tao. Mga sasabihin na Kasi, ibang tao. pwedeng, alam, pinakamalamang dyan, sa totoo lang, wala nang filter, naiinggit. Diba? Yun yung pinaka Kasi hindi ano, nila dyan. kayang umpisahan. Hindi nila kayang gawin, wala silang maisip na content, wala silang maisip na pwede rin nilang gawin yung ganun eh. Kasi diba, wala ka namang dapat i-comment na masama kung yung gusto ng tao mag-vlog eh. Wala naman sa'yo mawawala eh, di ba? Opo. Unang-una, hindi siya maghihirap mag-edit. Ikaw ba sir nag-edit nun lahat? Opo, ako. Ang ganda nga, ang kulit. Yun, hindi sila mahirapan mag-edit, mag-isip ng content, magtrabaho after ng work mong regular. Di ba kasi tinatrabaho mo pa rin yun eh. So, wala na natin silang isipin, di ba? Oo. At least yung family mo, naka-full support. Yun ang mahalaga dun. Anong madalas nakukuha mo sa basura na talagang napapakinabangan? Ang madalas po, sapatos, tsaka damit Sapatos po. talaga. Damit. Number 1 po, damit. Tapos, pumapangalawa po si sapatos. Tapos, nandun na po yung mga bagay-bagay na pwede pakinabangan sa kusina. Tulad ng kawali, kaldero, kutsilyo, at saka iba't ibang bagay pa po. Mga laruan, mga vintage na mga gamit na pwede po namin ibenta. Ayun po. Tapos mga cellphone na sira, marami cellphone na sira, old na cellphone, laptop na sira na, tablet. Ayun po, napakarami pong nakukuha namin at binibenta rin po namin sa garahe namin. Ang galing nga yung mga damit. Ang dami kasi nga naman nagtatapon ng damit, Oo. di ba? Lalo na Pero sa amin kasi talagang hinihiwalay namin eh. Doon sa Binibigay talaga amin, namin. since parang may background kami nga sa mga work ng basurero, yung mga mapapakinabangan, nakaseparate na po. Gano'n, nakaseparate na siya. Para pag kinuha nila, check nila yung nakahiwalay, kung mapapakinabangan nila, Opo. kukunin nila o pamimigay rin sa iba. Sa totoo nga lang, hindi ako marunong gumasa sa sarili ko. Iniisip ko na kukuha ko naman sa basura. Ayun, hindi po ako nakakabili naman po ako ng damit sa sarili ko. Kaso siguro sa isang taon, isang beses o 2 beses. Pasko pa ba yan, sir? Pasko. Kada Pasko lang. Pag pinilit talaga ako ng kalibin ko. Doon lang ako papabili. Sige na, bilang na ako. Kaso isa lang ha. Magalit pa ako. Isa lang bili mo sa akin ha. Alam niya na kasi yung halaga. Yun nga eh, mayroon factor doon na alam niya na yung hirap nung kumita ng pera. Tapos, yun nga, yung thinking na may nakukuha naman siyang ganon na napapakinabangan pa doon sa galing sa basura. Ano naman sir yung gusto mong mapulot na aral ng mga tao sa mga content na ginagawa mo? Ano po ma'am? Ano po? Ano po yung aral na gusto mong makuha ng mga tao sa ginagawa mong content? Sa page Kasi di ba mo? parang ang content niyo po is yung mga nakukuha na papakinabangan pa. So anong aral ang gusto mong makuha ng mga nanonood? Ay kumbaga yung mga mayayaman na nagtatapon ng basura, kung para sa kanila kung para sa kanila basura na yon, pero sa aming nangangailangan ng mga gamit na yon, sa aming mga mahirap katulad natin po, katulad natin na ito hindi ko afford to bilhin na mapapakinabangan pa pala ng ibang tao. Yung masasabi ko lang na mapupulot nilang aral, yung kumbaga basura na sa iba pero may halaga pa sa ibang tao. Ayun po yung pinaka aral mahagi ko po sa inyong aral. Ganda, no? Kasi yun nga eh, sa ibang tao, wala nang value yung ganun, di ba? Na yung iba mo, parang nakaliitan lang, hindi gamit, di ba? Oo, Hindi tinatapon gamit, din tinatapon nila talaga. Pero sana pagka yung mga ganun na alam naman nilang pwedeng mapakinabangan ng, kunyari ng mga basura nga na, mga basurero na kumukuha ng mga gamit is, Nakaseparate. i-separate. Opo. Pwedeng i-hand over diretso. Oo. Yung parang pag nandiyan dyan yung ibibigay. Kasi dito po ba, ang basura po ba dito iniintay or parang iniiwan lang? Pag sa subdivision po, iniiwan na lang po sa labas ng mga bahay ng mga mayayaman. Pero pag sa sa mga squatter, po inihantay po yung truck. Opo, ganun po. Same rin.
Eto, meron bang memorable moment sa trabaho mo na hindi mo makakalimutan? mukhang maganda yun, mukhang maganda yung tawa mo dun, sir. Opo, meron po. Sobra. Hindi ko po makakalimutan. Yun. Kasi naghahakot po kami diyan sa may saan ba yan? Sa may sukat. Habang naghahakot po kami, may nakarga po kaming isang plastic na matubig. Pagkakarga po namin, pinakain na namin, syempre, pag compactor, iipitin niya yung basura eh. Kumbaga, pwede yung tubig na tumalsik sa'yo. Ayun po, dumaretso po sa bunganga ko yun. Nakakadiri po talaga. Kumbaga, yung tumalsik sa akin, okay lang po sana kung tubig lang, tubig kanal, okay pa eh. Yung masama po nun galing sa Arenola pala. Pasensya na po, pero sinasabi ko lang yung totoo na hindi ko makakalimutan yung natalsikan pa ako ng dumi ng tao sa bunganga ko. Bakit sinupot? No, parang hindi na lang flash. Oo nga eh. Parang ganun. Baka siguro po yung may-ari na Bakabarado. walang CR, gano'n. Oo. Bali, Bakabarado squatter din. area rin po kasi yung nakuta namin na yun. Yun lang, naka-plastic. Grabe po yun. Tatanungin ko ba, sir, kung anong lasa? Ayun po yung last na nangyari nun. Pagka-talsik sa akin, ayun, dura ako ng dura. Suka ako ng suka. Tapos, pagkatapos namin sa area, ayaw na ako katabi ng mga kasama ko. Tumalsik kasi. Dobling pasakit po, no? Oo. Buong katawan eh. Tapos, mismong sumot talaga yung dumi talaga ng tao sa bunganga ko. Ayun po yung Imagine ko tuloy. Ay yung hindi ko makakalimutan na memories sa paghahakot ng basura. Feeling ko nga, sir, di mo Hindi mo na makakalimutan yung baka pati amoy. Ito naman, ano yung kakaibang bagay yung napulot mo sa basura, sir? Kakaibang bagay po. Pera po. Pera? Pera po. May pera talaga sa basura. Literal na pera sa basura. Nakakuha po kami nun ng pera ng bali Chinese po kasi yung may-ari ng bahay. Napakalaki po talaga ng bahay. Kumbaga siguro pang Chinese New Year nila yon. Tapos may mga pera na nakalagay sa sobre. Sobre na pula. Bali dalawang sobre po nakuha ng kasama ko. 6K. 6K po. 6K tsaka 6K. Bali 12K po nakuha nila. Ay, Opo, ang laking tulong sa pamilya namin kasi 12K apat kami, bali tag 3K kami. 3,000. Opo. Sa isang araw kaya ayun po yung pinakakaibang bagay. Mapapaisip ba, pera na to. Kaya nga. Sa totoo lang, kailangan gagastusin mo na lang to. Oo, ando doon na eh. Pambibili mo na lang ng kailangan. so yun na yung pinakapaldo mo, sir, na Yun nakuha. ang pinakakaibang. Paldo talaga. Paldo yun, 3,000, di ba? Isang araw. Isang araw po. Anong pinaka hindi mo naman, sir, makakalimutan na moment na either comment or nakausap mo na nag-message sa'yo. may nag-message sa'yo na na fan mo? Ano po ito po yung pinaka masakit na ko sa pagbablog. Kailangan mo pala talaga saluhin lahat. Kailangan mo pagkabasa mo, itapon mo na lang kagad sa isip mo. Kailangan pala ganun kasi nag-content ako noon na manganak na yung asawa ko. Ayun, sa Ospar. Tapos, ayun, nanganak na. Kaso nga lang po, yung baby ko nasa ba tawag doon, yung napaiwan. Na ni Q. NICU, yung na-incubator pa. Opo, na-incubator pa. Ayun, tapos inano ko doon, pinost ko sa kaburaot ko. Ang pinakamasamang comment nun na natanggap ko, kamusta yung anak mo? Patay na ba? Ayun yung pinakamasakit na comment na nabasa ko sa Okay lang yung pagmumura. Mumurahin ka sa sa comment, okay lang eh. Tapos yung babastusin ka, walang problema. Pero pagdating po kasi sa pamilya. Sa ibang usapan na talaga yun. Grabe naman yung comment. Ayun, napapatol po ako nun. Pero bakit kaya nila gustong gawin yun, di ba? Kaya nga eh. Parang wala namang Inggit sense. talaga yun, inggit.
Yung ganun. Pero kilala mo siya, sir, personally? O talagang... Parang gamit account po. Baka- Dami. Nakalak, tapos walang mga picture. dami account, oo. Ay, Parang yung iba, paninira lang talaga Oo, yung ano yun. nag-rage bait lang yung iba. Parang, wala lang, masaya lang sila nung makapangyamot. Ganun Oo. kasi yung iba eh. May mga ganun tao eh. Pag ganyan talagang dapat tapon na lang agad, wag Oo, tapon na lang tutulan. Ano naman, sir, in terms of, ano naman, yung magandang comment or message Meron sa'yo ka ba, sir? na talagang naantig yung damdamin mo or ano? Ay, opo, meron po. Ano daw yung, kumbaga, kasi nawalan ako ng pag-asa dito sa, eto nga yung gamit ko ngayong kaburaot. Tapos gumawa ako ng bago, kaburaot 2.0 na pinasuportahan ko siya. Sabi ko, baka pwede ako mangingi ng suporta sa inyo. Papalo ako ng kaburaot 2.0. Ang pinaka-masaya ako doon na comment, andito lang kami palagi, mga sumusuporta sa'yo. Ayun, andito lang kami palagi, kaburaot. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Hanggat nagigising ka, may plano sa iyo yung Diyos. Ayun yung pinakamagandang comment nila. Galing. Tapos biglang ingat ka palagi sa trabaho. God bless sa iyo, pati na rin sa inyong pamilya, sa iyong pamilya. Ayun yung pinakamagandang comment talaga na natanggap ko sa mga tao, sa mga followers ko. Sa mga solid na sumusuporta sa akin. Kaya lubos po ako nagpapasalamat sa kanila. Ganda, ang ganda no? Kasi yun nga eh, di ba, minsan lang maka-receive ka ng ganung message. Kaya nga, gaya niyan, hindi nga nakalimutan ni Kaburaot yung message na ganun. Kasi talagang ang sarap sa pakiramdam, ang sarap sa tenga, di ba, na may matatanggap kang ganung message. Next. Naiiyak ako dun sa naiiyak ako dun sa comment. Meron ka bang mensahe, sir, sa mga taong nagtatapon ng basura? Opo, meron po. Sa mga nagtatapon naman po dyan ng basura, kunwari kung saan-saan, wag po ibuhos, wag po kalatin kasi napakahirap po napakahirap po damputin, napakahirap pong iayos ulit yung basura nyo. Ayun po, napakahirap pong trabahuhin pa kasi mabigat na nga po yung trabaho namin. Mas bumibigat pa po pag kalat-kalat, pag kinalat, pag hindi inayos. Kaya ang masasabi ko lang, sana po pag alam nyo na magtatapong kayo, pakiayos po. Pakiayos po kasi napakalaking hirap sa mga basurero yan. Napakalaking hirap pag kalat-kalat yung basura. Pero minsan, pag ganun po, yung may mga nangangalakal, di ba, ng basura, Opo. sila yung minsan, nagbubuklat. Kasi may mga ganong experience sa amin eh, oo. Which is sa Marikina kasi yung alam kong ganon na bawal na kasi puntahan ng yung mga ngalakal, Opo. yung may hakot. Kasi nga ang nangyayari, kaya nare-report sila kasi parang nung pag binubuksan, kinakalat nila. Kasi hindi na ibabalik. Oo, tapos hindi na nababalik kasi nga bawal nga siguro. So, Kasi yun. sa mga ganun sitwasyon naman po, naka-enkwentro na kami niyan eh. Hindi namin pinagalitan. Pinagsabihan namin na, ikaw, may trabaho ka. Ang trabaho mo, mga lakal. Tapos kami, ang trabaho namin, magakot ng basura. Baka naman pwede pakiayos. Ayusin mo lang. Ayusin mo yung trabaho mo para ayos yung pakikisama namin sa'yo. Kahit lagi ka pang lumibot dyan sa area namin yan, pero wag mo lang kalatin. Ayun po yung naging namin dyan sa mga nagsa-sidecar. Hindi naman po namin pinagbabawalan yan sila kasi nagtatrabaho rin po yan sila para sa pamilya nila. rin, oo. Kasi may inuuwian rin po silang pamilya. Ayun po. Ano lang, kumbaga, respetuhan lang respetuhan. para hindi mahirapan sa trabaho niya. Hindi rin kayo mahirapan sa trabaho niya, di ba? At least nakapangalakal siya, nakatulong pa siya na hindi magdagdag ng basura. Eto naman, sir. Ano namang mensahe mo dun sa mga kapwa mo basurero? Mensahe ko naman po sa mga kapwa ko basurero. Palagi po tayo mag-iingat kasi may pamilya tayo na uuwian. Umiwas po kung alam natin nakakadisgrasya na sa bagay hindi naman po maiwasan talaga madisgrasya sa basura. Makahawak ka nga lang po ng bubog Pero ko lang po na ingat po tayo palagi sa mga biyahe natin kasi napakadelikado rin po ng biyahe natin. Lalo na sa highway tayo nagtatrabaho. Paano kung may dyan na mawalan ng brake, tapos biglang umano sa likod natin,
tayo yung nasa likod. Kaya mag-iingat po tayo palagi, maging alerto po palagi sa paghahakot ng basura. Hindi lang po basura tayo kailangan nakapokus, kailangan din po na safety first pa rin po. Attentive Unahin pa rin po talaga yung sa sarili. paligid kasi yun nga. Bukod dun sa basura, kasi yun nga yung mga stick, di ba? Opo. Yung mga bubog, yun pwede na agad makadisgrasya sa kanila. Pero may other things pa na pwedeng makadisgrasya like yung mga dumadaan, Opo, ayun po. di ba? Kasi ilang beses na kami naka-encuentro nun eh. Buti po na nakaiwas lang yung palero, yung katrabaho namin. Nakaiwas lang. Dumaretso po talaga sa likod ng truck. Kasi kung hindi siya nakaiwas, pipi siguro yung tuhod niya. Kasi medyo may patusok na Opo, part meron yan, di po. ba? Yung ano yung sa truck nila. Sa mga followers mo naman, sir, ano yung pwede mong message sa kanila? Sa mga followers ko naman sa Kaburaot, lubos po ako sa inyo nagpapasalamat kasi basurero lang ako pero sinuportahan niyo ako ng sobra. Kulang pa po tong yung pamigay-migay ko. Hindi po sapat yun eh. Kailangan po magkaroon ako ng video na ikakasaya nyo na hindi kailangan ng ganitong pamimigay lang. Basta po, gagalingan ko po para sa inyo at mas mas papalawakin pa po natin yung pagiging kaburaot. Ayun po. Basta po, lubos po ako nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat. God bless po sa inyo. Ingat po tayo palagi. Ang ganda na. Ang ganda na. Hindi lang siya magpasalamat pero mas gagalingan niya pa dun sa pagbablog niya para Sa sa pagko-content follower po. niya, sa pagka-content. Ganda, ganda. So, last question. Anong pangarap pa ng Kaburaot para sa family niya? Ay, malaki po yung pangarap po sa pamilya ko kasi sa totoo lang po, umindad na ako ng ganito. Halos wala po ako naitulong talaga sa pamilya ko kasi nung nangangalakal-ngalakal pa lang po ako, yung kinikita ko po doon dati nung bata ako, binibigay ko lahat sa mama ko. Tapos pinangakuan ko yung nanay ko na, Ma, pagtanda ko, bibigyan kita ng bahay, aanoan kita ng lupa. Ayun po yung pinakapangarap po sa nanay ko. Kaso nga lang po, nag-asawa ko ng maaga-aga pa. Kaya hindi ko natupad. Kaya po ako nagbabaka sakali rin sa pagbablog para doon ko po ipagpatuloy yung pangako ko sa nanay ko. Ayun po. Ma, hantayin mo lang ma. Bibigay rin ni Lord sa atin yung pagkakataon. Hindi man ngayon ma. Sa sunod na siguro sa sunod na taon. Basta ma, maghintay ka lang ma. Tutuparin ko yung pangako ko sa iyo. Ayun. Sweet naman. No, parang sweet things kasi lagi sa mga Pinoy, yung pag-give back sa parents. Yun yung pinakamagandang Trait naman. trait ng Mga Pinoy. ng mga Pinoy. Kasi sa ibang bansa, 'di ba, once na nag-18 ka na, magsosolo ka na, tapos yun ang expected sa kanila. expected. Tapos hindi mo na siya obligation na mag-give back sa parents. Which is sa Pinoy na na traits, talagang sobrang saya na kahit hindi humihingi ang magulang, talagang nagbibigay yung mga anak. Ganda. Ayan na, ipapromote mo na. Mag-promote ka naman sir ng ng vlog mo, ng page mo. Hello po mga kaburaot. Ako nga po pala si Joshua Dihito de la Cruz. Kilala bilang Kaburaot sa Facebook page ko. Sana po, hingin ko po sa inyo yung suporta nyo, lubos nyong suporta para hindi lang po para sa akin, para rin po sa pamilya ko. Lubos po ako nanghihingi ng suporta para mas mapalawak pa yung Kaburaot ko at marami pa tayong matulungan na tao. Ay lang mga Kaburaot. Thank you po. Thank you. Ganda ng content ni sir. Meron akong nabanggit sa'yo na meron siyang pinadala na na collectibles. Yung pinadala sa'yo, di ba? Sa BTS. May BTS, di ko sure kung BTS ba yun. BTS yung nabanggit mo. Oo. Sabi ko, yung asawa ko, siya kasi nangungolekta ng si Dio. O yung XO buong naman. XO. Sabi ko, yung sa asawa ko niyan, talagang nakatabing-tabi. Tapos Isang cabinet isang cabinet. Yung damit ko nakakarton. De, joke.
May isang, may collection po siya ng isang cabinet Opo. na talagang puro ganun, Korean, K-pop? Korean brand. Ay, K-pop. Korean brand. K-pop po. K-pop. Kaya sabi ko nung nakita ko yun na video mo, tingnan mo ito, mami, yung pinamigay lang ni Kaburaot. Sabi ko ganun. Kaya nakakatawa kasi every person na nabibigyan ng ng gamit galing dun sa sa pambuburaot is talagang napapakinabangan. Opo. Tapos masayang yung mga taong nabibigyan, 'di ba? Yun yung pinakamahalaga nga parang para sa kanya na yun, pwede niya na rin ibenta pagkakitaan. Sineshare niya pa para sa iba, o 'di ba? Ayun, thank you ulit. Thank you sa support ng mga follower namin. Support niya rin po si Kaburaot. Sobrang entertaining. I-check niyo yung yung page page niya. niya. Ile-link namin yung dalawang page niya. So check it na lang. So follow, like, and subscribe sa Thank you kanya. po. Thank you po kay Tito Arlie and friends. Maraming po salamat. Nag-enjoy po ako at kinabahan. Thank you po. Maubos yung kaba, sir, bago matapos, no? Opo. Diba? So, yun. Thank you, friends. So, paano ka paalam? Bye-bye!